Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Hello po, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po muli dito sa Heartline Friday Night Edition. At matatapos na, ito na ang huling or the second to the last day ng August. We'd like to thank you for being with us ngayong August 30 and we are so happy na kayo ay kasama namin. At talagang bukod doon, ako'y nagagalak at natutuwa dahil tayo ay nagka-gather po muli dito sa Heartline. Dito sa 702 DCAS Radio TV, tuloy-tuloy tayo na magbibigay ng pagpapala at ang karunungan ng Panginoon sa ating lahat. By the way, before I continue, excited ako. Salamat sa inyo na mga nagsipasa sa guidance counseling, registered guidance counselor sa recent na guidance counselors board exam. At congratulations! Happy ako. Ang aming school, ang Alliance Graduate School, ang top 1 na guidance counseling ay si Jaris Sibal. At ang top 10 naman ay si Daniel Ann Fesalbon sa Resurrection both from the Alliance Graduate School. At salamat sa inyo. Ang aming alma mater ay naririto, namamayagpag right there for the glory of God. Thank you very much. Hello, Jaris. Hindi nyo sana ma-invite namin kayo. Jaris Sibal and Daniel Ann Fesalbon. And syempre, congratulations din kay Cheryl Tablang, kay Julian Bulisig, kay Mimi Dunganon, kay Kuya Lemuel Mogniling. Hello, Kuya Lemuel. Thank you very much for all of you who made a very good name. And to all Christians who are right there, making a good name for the kingdom of God at pagiging parte ng guidance and counseling. At dito sa Heartline, talagang we raise up all those people who are sharing the Lord and ministering in mental health tsaka sa counseling services. Dito pa rin sa Heartline. Thank you very much. Congratulations ate sa ating mga kasama diyan na nag-graduate. Si Pastor Don Reyes. Thank you very much. Naku. Thank you for passing ang ating kasama. Naku, nakakatuwa naman dahil ang dami nating mga counselors ng Philippine Association for Christian Counselors ay talagang namamayagpag din sa mga pumasa ng counseling. Thank you very much and we appreciate that. At alam nyo, kasama ko ngayon ang ating special guest na galing din sa Alliance Graduate School. Walang iba, kilala nyo na siya. Lagi na nakakasama natin pero syempre, wala siya dito sa Pilipinas. Ayan, nasa Australia na naman. Ang lamig siguro dyan. Hello! Magandang gabi, Ate Una Lagrimas Castillo. Hello, good evening. Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Opo, malamig. Oo, naku Ate Una. At pa ngayon, 6 degrees kanina So, wow! Nasa Australia siya, sa Western, Western, nasa West Coast ako. Western Australia. Siyempre ang known dito is Perth, no? Perth, yun. Perth, Australia. So malapit tayo doon. Nasa city din kami, no? We live in the suburb pero not really. Actually it's in Linwood. Pero pag ginugal niyo yun, lalabas kagad ay yun sa US. Asan ba to? Kasi may Linwood din doon. May Linwood doon. Kaya pag ita-type mo, kailangan may nakalagay na Western Australia para tumbok dito. Linwood yung place din namin. But it's just a few minutes lang away from the city itself, yung Perth city. Yung Perth, within the area. We're not in the region. Kasi sa atin, di ba? I'll go to the province.
Oo. Dito, region. I'll go to okay. I'll go to the Or region. the Pagka nasa Australia countryside. ka, hindi ka pupunta probinsya, Ah, pupunta ka sa rehiyon. Wow. I'll go to the region, I'll go to the countryside. So, ano Naku, lang, konti na lang, hindi, magsasalita na ng Australia yan. hindi pa rin po Ayan. kaya, trying hard. Pero, pero pagka, nasa ibang bansa ka, talagang, mapapasabay ka sa kanilang tuwang. Oo, Kasi yung, it's not because minsan tayo, no, 'di ba? Pagka nasa Pilipinas, lalo kung syempre madadala mo minsan lalo kung hindi ka oo, magaling na mag-switch oo, ng oo. tuwang kasi hindi po kayo maiintindihan pag wala naman tuwang. I mean, like, Oo. magtatanong talaga parang, ano yun? Ngayon pala kailangan Kumbaga, anuhin mo. yun yung punto. Sabayan mo. Yun Oo. yung tono ng Ah, pagsasalita eh. ang hilig pa naman po nila dito mag-shortcut. Ano tayo ha? Sige, sandali lang. Sige. Coach, anong shortcut natin sa McDonald's? Meron akong Makdo. plugging. Makdo. McDo, di ba? Oo. Dito, Macas. Oh? Alayo, di ba? Ano yun? Pagka sinabi mong Macas, McDonald's yun. Oh. Hindi ko alam kung anong Dito. walang shortcut na mosquito eh. Dito, anong tawag nila sa mosquito? Ano? Mosquito din. Ano? Alam mo kung ano? Ano? Mozzie. Mozzie. Oh, ay talaga. Wow. Kaya ko lang narinig Mozzie. yun. Mozzie. So, ayan. May mga iba pa po. Ang alam ko lang yung manok eh. Dito sa Pilipinas eh. Kokoroko! Ay, Pagdating dyan, naalala ko yan. Iba-iba, di ba? pagdating dyan eh, Diba? nagiging kakadoodle-doo! Kakadoodle-doo! Nagiging, American ata yun, hindi, Amerika ba yun? hindi Oz. But anyway, ayun, di ba? Yung mga gano, kaya, noong una, pero, yun, masasabayan nyo. At mahilig po silang tanggalin yung last letter, di ba? Parang tayo kasi American English, tapos, pag Pinoy, di ba, yung, under, di ba, sila ay land down under. Oo. Yan. Dito land down under. Land down, under. Wow. Walang Walang R. nawawala si mga R. Nawawala yung dulo. Oo. Basta nawawala yung mga dulo. Kaya minsan napapasin ko rin yung sarili ko. So parang nagkakaroon na ng well, nasa Pilipinas ako Oo. napagkamalan akong may nakasabay ako sa elevator. Hindi niya maano kung ano. So, sabi sa akin ko galing daw akong Canada. Bigla ako nagtagalog, hindi po Pilipino po. 100% Pilipino ako. Syempre na pag ganun siya. At anyway, yan. No? Ang aga ng ating Yung trivia yung for ano the yung itsura trivia ba naman, yun? yung itsura pa lang, ibang-iba ka na rin talaga itsura mo ganyan eh. Ibang kutas ganda mo diyan, ha? Wow. Syempre, lalo ka puputi at kung meron pong rosy cheeks yan, hindi ko dahil nag-blush ano kasi malamig. Malamig, oo. Oo. Nako. So talagang, Oh. di ba? Pero Ate Una, Ayan. But I batiin love the natin. cold weather. Yeah. Oh, yeah. Oo, masarap kaysa naman mainit. Ano? Pero, Oo nga. iba-ibang temperature sa iba-ibang kultura at talagang napakasaya niyan. And, para naman hindi malamig ang gabi. Batiin natin ng very warm welcome ang ating mga kaagapay. Ate Una, go ahead and do your greetings po doon sa mga fans nyo, doon sa mga taong nakikinig sa inyo ngayon. Go ahead. Oy, naku, maraming salamat po dun sa, alam mo ba, pagka na-air tayo, ay na-air, no? Pero kasi naman, the power of internet, no? Yung Yes. online na platform. Mm-mm. Alam niyo ba, may nagme-message sa akin na minsan, Mm. ay, yun nga daw, parang taga-subaybay tayo ng sila ng Heartline, Yes. tapos ayun. So I really appreciate those people na nagme-message sa akin personally
at sinasabi niyong nanonood, nakikinig. Yes. Dati. Kasi pwede na tayong panoodin, di ba? Through, sa is it Oo, radyo TV Facebook tayo. platform? Oo, oo. Yes. So, yun. At isa pa, kanina narinig kita nagko-congratulate sa mga pumasa sa RGC board exam, no? Yung Oo. for registered guidance counselor. Mm-mm. And congratulations po sa lahat. Yes. Nabanggit na ni Coach Milo yung mga tao na kung may nakalimutan po kami, paumanhin dahil yon. At may mga nakapasa din na members ng Philippine Association of Christian Counselors. Yes, So kami yes. po ay kasama ninyong nagdiriwang sa inyong tagumpay. Yan. At Yes. syempre, yun nga, dahil this time, galing nga sa Alliance Graduate School, or formerly Alliance Biblical Seminary, yung top 1 and top 10 of Mm-mm. RGC board. And of course, meron pa pong 100% board passer din sila. No? I think Yes, there were oo. six Yeah. people. Alam niyo, siguro nagtataka kayo, ha? Ba't ganun lang kakonti? Dahil po, ang term nga namin, konti lang po kasi lahi namin. Kung mapapansin nyo, 500 lang ngayon Oo ang nga eh. nag-take ng exam. Tapos hindi pa Oo. 59%, I think. Wala pa Mm. 60 eh. Ang Mga mga kasi it's 300. 300 mahigit. Yeah, Yeah. that's almost 60% or Oo. 59% to be exact. Yeah. Ayun, no? Medyo nakakalungkot kasi ang clamor po ngayon ay nangangailangan po talaga ng mga Yes, counselors. madaming Kaya counselor. lang, parang kumukonti ang aming po mga lahi. So, we are encouraging you. Teka, baka mapolitika tayo kasi kasi ganito. Hindi. Sa ibang venue po 'yun. Granted naman talaga, Oo. konti talaga. Kaya salamat sa mga lay counselors din na Oh, tumutulong yes. dahil malaki ang naitutulong ninyo. Talagang kailangan Marami uh, diyan. hindi naman professional pero malaki ang nagagawa na para sa mga taong namumroblema, mga mayroong balakid sa buhay. That's very good. Well, Mm-mm. batiin mo si daughter, si beautiful daughter. Oo. Your daughter. Yes, syempre, Okay. ang rason kung bakit ako nandito. May plugging ba? Kasi usually papupunta ang isang nanay sa ibang bansa kasi mag-aalaga ng apo. In Oo. my case po, yun po ay pinapanalangin pa namin. Yeah, uy. Sana nga, Nagpa-plug sana ba nga. na ang aking daughter ay single pa? Ngayon, no, Yan, she's Janica. enjoying Ayan na, her. nagpapahiwatig na Oo, nanay mo. Janica, kailan daw? alam Kailan? naman niya. Alam naman niya. So, ang aking pong dalawang favorite daughter and favorite son. So, ibig sabihin, tig-isa lang po talaga sila. Oo. Sila po ay mga dalagat binata pa at ini-enjoy ang Plug in pagiging talaga, plug in. single. Oo. So, nagpa-plug in. Lalo doon sa daughter. Kasi, Ayun. pero ngayon, na kasi ang I don't know, we call it a trend, no? The generation right now, lalo na yung, no? Mm. Well, millennial sila. Kalimitan na naririnig ko, lalo na pagkaganyan na they're earning, they're enjoying. Ay, nako. Coach, maririnig mo silang they are into, kahit sa Pilipinas po, hindi po dahil nasa first world. Yung mga ating mga millennials, no? Oo. Dahil nauso ang backpacking at open na naman ngayon Oo. is ang travel. Bravo. Travel goals nila yan, no? And Mm-mm. I hope tangkilikin po din natin ang sariling atin. Yeah. No? Nagpa-plug ako for the Philippines kasi yan, umiiral po ang aking pagiging Pinoy. I hope that bago po tayo mag-explore sa ibang bansa ay kahit papano po nabisita na natin ang magagandang Yeah. lugar sa Pilipinas, which is napakadami. And thank you Absolutely. Lord, hindi ko pa naman nalibot ang buong Pilipinas, but I have
some, no? Ano na rin, places na, that's why I can promote the Philippines. Yeah. But ayun, ang pamilyang Castillo at Lagrimas, ayan. At syempre, ang aking nag-iisa at forever, isa lang talaga, ang aking minamahal na si Brother Roque. Yes. Ayan. Magandang gabi, si Tart. Habang nagda-drive ka, alam ko, nakikinig ka dito sa Heartline. Ayun. Absolutely. So, Yeah. yan. Oh, nakakatuwa. Ah, Ay, thank you very at much. hindi ko na isa-isahin ng mga the rest dahil marami din po lalo sa Ay, side ang ng dami. Ascano. But you know yourselves, Lagrimas and Castillo clan. Yan. Absolutely. Nako, ang dami din nating mga nakikinig ngayon na kaya salamat sa mga kaagapay natin. Si Claire Berbano, Mila Pascua, Nenet Cristobal, Anita Untal, Genesis Ladia, Tess Bagtas Dehan, Modesto de los Santos, Lordan Maulion, Ruben Bartolome, Edmond Garcia, Ellen Castillo, Benji Mabini Martinez, Axonic Aviles, Ronald Young, Aaron Gacho, Elizabeth Lopez, Marites Petalio, Tess Cruz Lazaro, Helen Grace Tiempo, Rufino Parungao, Marybeth Itak, Meila Manzano, Eliazera Sahera, Ronnie Santos, Gary Tansuico, De La Cruz, Timothy John, Lou Palisok, Gina Miranda, Jerl Lee, Irene Elipane, Nanette Naval, Mar Rivera, Samuel Ganado. Naku, ang dami po ninyo. Salamat sa inyo sa pakikinig pa rin sa atin constantly. And we thank you very much. Naku, madami na tayong mga katanungan na pumapasok ngayon. Ate Una, handa ka na ba? Handa ka na? Siyempre. All right, here we go, Ate Una. We're gonna go read this first letter ng ating listener. Here we go. Sabi niya, hello po, good day sa inyong lahat. It's been months since I decided to cut ties with my in-law. Hindi ko po alam kung tama o mali ito, pero ganito kasi po ang nangyari. 2 years married with my husband, 6 years as BF, and ever since, masasabi ko na hindi ako gusto ng mother-in-law ko. So, 8 taon na sila magkakakilala. Kahit ginawa ko naman lahat para magustuhan ako. Tahimik po kasi akong tao, pagka-introvert, at masasabi ko, kukonti lang ang kaibigan ko. Hindi ako pala kwento. After wedding, tumira kami sa bahay ng in-laws ko. Akala ko makakasundo ko na in-laws ko, pero hindi pala kasi minasama nila ang pagiging tahimik ko. Paano ko po ito i-handle? Nako, ito yung malaking katanungan ng ating listener. Paano nga ba? Kung ikaw ay matahimik na tao, hindi ka naman sanay sa mga sa pagiging madaldal o makwento. Tama ba magkaroon ng sama ng loob na gano'n? Oo, pero kasi 'di ba parang umpisa pa lang, no? Parang nung Okay, mag-boyfriend 2 years. girlfriend pa lang ay Oo. 6 years oo. silang Oo, boyfriend-girlfriend pero parang hindi sa type. oo, oo. Parang may nabanggit ka na ano, hindi na siya gusto ni mother-in-law. 'Di ba? Parang may Isa pa lang. ganun na. So I'm just wondering if oo, isang ano na 'yon, no? Isang dahilan kung bakit. At tapos syempre, alam mo minsan 'di ba, pagka meron ka ng ano tawag doon, preconceived notion with this person. Oh, siguro ganito to. Tapos Premonition ba? maglalo na pag nakasama mo, ay tama. Tama nga, ganyan siya. Ayun, 'di ba? Oo. But the thing is this, no, dito sa ating ano no, ito listener na may concern na ganito. Unang-una sa lahat, wala tayong control kung ano man ang gusto niyang kung ano man gustong isipin ng ibang tao sa atin, no? So in this case, syempre yung ibang tao na I'm referring to is your mother-in-law. Wala opinion nila, ano man ang iniisip nila tungkol sa sayo, wala kang control doon eh. 'Di ba? So talagang ang may control ka ay yung sarili mo, no? Hindi ito para ang question kasi babaguhin ko ba para ano Ma-please. tawag dito Para lang is ma-please o kaya maging maayos kami ng oo, ng ng in-law. mother-in-law, 'di ba? Parang oo. Oo, ma-please, no? Tapos syempre parang nasaan naman yung authenticity kasi Oo. malalaman din kung pilit, 'di ba? Mm-mm. Oo, pero kasi ayun hindi naman ibig sabihin kasi na introvert
Alam mo ba, hindi ko alam kung Wala namang, obvious. wala Kasi namang ako, talagang I absolute. consider myself also, oo, na introvert, no? But, Oo. but, but it is a wrong notion kasi na mga ang introverts is parang we hate people. Hindi po. It's just because pag marami ng tao or with people, 'di ba? Ah, parang nakakasak ng energy 'yon kasi they get our energy, 'di ba? Oo. Pero 'yun, no? So I think dito, no, kasi nabanggit na dahil tahimik, mukhang Tahimik. naghahanap alam mo, pag tumatanda, tapos Naghahanap ng hindi kausap. ma, baka wala rin kaibigan. Oo. Oo, oo, Pero, 'di ba? So, mm, mm. kaya lang ang naisip ko, Ate Una, kasi kung tahimik lang naman siya, hindi naman siguro problema sa isang magulang yun o kahit in-law. Kasi maganda nga kung tahimik, kung ganun. Pero baka ma-feel na parang insensitive. Or O baka pwede, oo. baka may iba Mm. pang dahilan kasi ang pagiging Yun nga eh. tahimik lang hindi yata maganda. Hindi, Mm. Oo, parang kaya na-point out ko, 'di ba, na umpisa pa lang, boyfriend, girlfriend pa lang, mukhang meron na kagad na ganong notion baka na, may iba ay, pa. hindi ko to gusto. Oo, Pinakitang iba pa, hindi siguro lang yung katahimikan. magandang, oo, well, well, si husband ang matatanong mo diyan kasi nanay niya yan. Ano Oo. kaya yon? Oo. Mm-mm. Pero kasi ganito eh, kung meron kang, minsan kasi 'di ba, alam mo napansin ko lang to, naalala ko tuloy ang aking mga magulang. um, kung ano yung ginagawa nila. Like for example, ang nanay ko, Oo. gusto mong makuha attention niya, pag-usapan niyo pagkain. O Ayan. kasi ano siya, she loves cooking. Pagka excited Ah. siya, nanonood siya ng mga cooking shows. Tapos, uy, Mm-mm. napanood ko to. Ay, grabe memory niya, Coach Milo. Alam mo, hindi naglilista yun. Ako naglilista eh. Siya hindi siya naglilista, pero by memory, she Mm-mm. knows. So, yung ganon. Ang Mm-mm. tatay ko kung ano, ito mahirap kasi ako, with nanay, cooking. I love cooking as well. With tatay, medyo, ayan, mag-e-effort ako. Bakit? Bakit? Ang love niya ay war movies. War mo. Pagkera. It's not that I don't like watching those, but of course, I'm not a fan. Mm-mm. So kung may ibang papanoodin, hindi ko yung pipiliin. Siya, naku, Oo. pag titignan mo lahat ng mga YouTube niya, Netflix niya, puro war. O sa anything gera, no? Oo. Kung ano mang era yan, kahit future, whatever. Basta mga gusto niya yung mga ganon. At saka gusto niya mga ma-action. So, Mm-mm. may mga times na sasamahan ko siya doon, no? And alam niyo po, nagtatanong lang ako na, tayo, ano pinapanood mo? You know, very excited magkwento yan. Ay, ganda niya, Tungkol kasi sa ganito ano, yan. Alam mo sa yung gera. may galaw pa na, naiintindihan ko po ba? Hindi po. Pero nakikinig ka lang. Ayan. Nakikinig ako, and then, syempre, ang hirap, alam niyo po ganito, bigyan ko kayo ng tip. Makinig ka, kasi in listening, dun ka makakaroon ng follow-up question. Oh. And Eh, they love. They eh, love, oo. kwento-kwento. Yung may papakitang interesado Oo. ka, kailangan ma-escape Yes, mo yun. yes. Oo. Ayun. Wag naman po, alam nyo, hindi po ito sa matanda or regardless of the age. Kahit anong, Mm. ano, alam nyo po, pag nakikipag-usap tayo, wag naman yung may kaharap tayong gadget sa Oo. kikipag-usap. Allow me to say it, no? Kasi kabastusan din, 'di ba? So, you put down, kasi respeto po ito eh. You Oo. put down whatever you are doing or yung gadget mo, and Mm-mm. then you focus on the person. And then of course, kung merong agree or kung whatever, you ask permission. Ay, sandali lang po sagutin ko lang, tignan ko lang to. Something like that, no? Kasi Oo. para maintindihan din ng tao na ang attention mo, ang Oo. focus mo na sa kanya. Kaya kasi sinasabi ko to hindi po ito dahil matanda ang kausap, kahit anong Mm-mm. age, o yung mga magulang dyan, kahit po Mm-mm. sa anak natin, gawin natin yan. O sa mga mag-asawa, Ayun. alam niyo Oo, po ba, ay, napakasarap ng ganun, nag, no?
Pero, nagiging mm-mm. issue yan, di Itong ba? listener natin, palagay ko ay maraming mga insight na nakukuha sa atin ngayon. Pero maganda pa rin na mag-consult siya sa counseling para makita yung mas malalim ang Yes. mga issue. Kasi parang may iba pa eh, may laman pa eh. Oo. May pang Oo. malalim na dahilan. Hindi ako niniwalang katahimikan mo lang ang dahilan. Baka may iba pang mga issue kasi kailangan Tsaka, yun na i-cover. nagiging reaction na niya na Oo. na wag makihalubilo. Mm. Parang gano'n, no? Mag-interact, no? And Mag-interact, yeah. oo, oo. So, baka you're not aware of it, pero ito na nakikita mo nababanggit mo, so nandun na yung kahit papaano yung Mm-mm. awareness. So, magandang i-explore pa deeper kung paano din mag-interact, no? Mm-mm. And how come, parang yun yung nagiging immediate, no? Immediate Oo. reaction mo into that, no? Yeah. And yun. And minsan kasi yung mga personality, natin, introvert kasi ako, extrovert ako, or whatever, di ba? Mm-mm. Minsan yun yung ating pinafront, no? But in knowing that, because that can be your strength, and that can also be your ultimate weakness. Yeah, yeah. Alam mo Oo. yun, yung may mga strengths Mm-mm. finder, di ba? May mga ganan. So, take Mm-mm. note of that. Mm-mm. Baka naman kasi masyado nating nililabel yung sarili natin, ano? Baka hindi yun ang batayan na kung ng iyong pagkatao. Kung ano yung label, hindi yun ang pagkatao mo Yes. completely. So don't worry, mayroong mga Mm. paraan para maka-adjust, maka halubilo, maka-blend sa pamilya. You can find that. And if you need counseling, pwede naman po dito. Mamaya i-announce namin Ah, kung saan, ano. ah, Now, ah. here's At saka, another, yeah? iano ko lang, no, magandang, malaman mo kung anong kiliti din Yeah, ni oo. mother-in-law. Ay, ganun tayo Baka mga yun nga. Pilipino. Parang kanina sabi ko, pagkain ba? Or ano. Oo. Anyway, so tip lang. Pwedeng yun na magsimula doon. Ganun tayo mga Yes. Pilipino eh. We want that Mm-mm. maka-blend, makatungo, makitungo. Ayun, ayun. Oo, Makitungo. makitungo. Ayan. Pagaling to mga Pinoy. Magaling tayo dyan. Kakaya yan. Mm, mm. Eto, isa pang question ng ating listener. Sabi niya, paano ko po tutulungan ng isa sa mga kasama ko sa ministry? Siya po ay young adult, maraming issue sa kanyang family, may suicidal thoughts na po siya. Paano po ako makakatulong sa kanya? Nako. At Oo. maraming ang ganito. At una, may suicidal Oo. thoughts, especially sa mga Oo. youth. Nako, ano ba magandang gawin pagka may suicidal thought? Mm. Pero, oo, Oo. go ahead. Oo. But, eto, no, tanong po sa amin to palagi, no? Lalo pag, ito nga, lay counselor question na Oo, oo. Kailan po ba magre-refer sa Mm, professional? Yung binanggit mo na may suicidal thoughts na, ito mm. po, isa yan. Yung may mga Professional na. naririnig ng boses, Mm, may nakikita na ganito, alam nyo, professional na po yan. mm. Kung masasabi nyo, thoughts pa lang naman, wala namang attempt. Kaya nga po, ayaw natin umabot doon Oo. na pumunta sa attempt, no? Kasi, Mm. syempre, ang iniiwasan natin, buhay po ito it's their safety and protection, no? Yes. But again, no, isa yon, no? Talagang i-encourage, okay, ganito. Minsan kasi, still, alam mo, I'm glad, Coach Philo, na I can see the progress sa Mm. Pilipinas ng mental health. I mean, but still, Mm. the stigma is there. Oo. Okay? But comparing it decades ago, dahil matagal na rin tayo in Mm. experience, nung nag-uumpisa nga ako, I have a professor, no, na hindi ko na ba sabi niya ganon. Kasi siya po ay Amerikano at sabi niya sa akin, this was in early 2000. Oo. So, sabi niya sa akin, sabi niya pala sa amin, the Philippines is 40 years behind. So sabi ko, sobra naman. Sobra Siyempre, 40 Pinoy, years. 40 years behind, sobra naman. But let me tell you, when I was, hindi you fight, nagpa-practice na, in a way, you know, nakita ko po yun. Sabi ko, nga, it makes sense kung bakit 40 years behind ang Pilipinas. Now,
presently. Present. Oo. Hindi naman Hindi natin na. pwede sabihin 40 years Hindi na. behind. Marami na tayo na Ayan. bago. Kaya nga, oo. Oo. Pero, behind pa rin. Oh, Okay? oo. Ah, oo. I So, would ang point say, ko dito. I Mm-mm. would say, hindi naman siguro behind compared. Kasi kung ikukumpara mo tayo dun sa kultura ng ibang bansa, talaga magmumukhang behind lang talaga. Kung ang batayan ay yung Mm. kanila. Pero kung Mm-mm. pagbabatayan ay yung pakikitungo ng mga Pilipino, pagmamalaki ako Pilipino dahil kasi Oh, yung technique yes. natin ng pakikitungo ay naging mahalagang research ng World Health Organization para mag-produce ng ating psychological first aid. Yung pinroduce ng psychological first aid, base yan doon sa nangyari sa Sendong, sa Yolanda, doon sa mga tragedies Oh, na encounter yes. natin. Oh, Doon ginamit yes. una at talagang tayo talaga ang pinakamahusay pagdating sa pagkuha ng recovery, resiliency, tsaka yung paggawa ng mga paraan para makatulong sa mental health. Meron tayo noon. Oo. Pero hindi ko Oo. na-discuss yun. Hindi, pero maganda. Maganda na nabanggit mo yan. Kasi sa Mm, konteksto ng ating listener ngayon oo. is, alam nyo po, you can do psychological first aid. Yes. Kaya nga, the term is first aid. First aid. Ibig sabihin, hindi ka sa treatment. Okay? Oo. Hindi kayong parang, kumbaga parang sa surgery na ba to? O ano, di ba? Kung gano'n ang ano. So, first aid ano bang ginagawa sa psychological first aid? Actually, Yan. yung need muna niya. Kailangan ba Yung niya ng pangangailangan niya. shelter? Halimbawa, Mm. kung lalo Safety. binaha, di ba si Mm. Karina, di ba? Okay, may matutuluyan ba yan? Meron ba yan Mm. mahihigaan na hindi basa, maayos, may pagkain ba, etc. Meaning shelter. So in other words, dito sa ating listener na dito sa kanyang kaibigan, no? Oo. Yun, no? Yun ang isang titingnan natin. Yan. Safety and protection. That's right. Unang-una, siya ba ay hindi mag-isa? Yan. Yan. Importante po yon. Kasi kung Oo. sino man yung kasama niya, kailangan po ay informed na may Yan. ganito. Uy, If there is sabihan nyo, one thing, nabantayan. oo, Meron if dapat there's one thing kasama. that, yes, that we have to break confidentiality, even po sa amin, Oo. is when it is, what Threat. at stake is their safety and protection. Mm-mm. What is that? Sasaktan nila ang sarili nila or sasaktan nila ang ibang Ang tao. tao. Oo. That is when you will not keep quiet. Kasi Mm-mm. even po sa batas, may law Oo. tayo. Oo. Sa Hindi mental pwede, health kundi law. paano yun? Ano ba yun? Coach Philo, may alam ka dyan, parang conspirator, nag-conspire ka ba? Oo. Parang gano'n? Wag naman po, no? Hindi. Parang in-instigate mo pa ba na mangyari yon. Anyway, so ang point ko dito sa meron ba siyang kasama? Inform kagad yung kasama. And ito, no, I'm sasabihin niyo OA, ay nako, okay na po maging OA kesa nasa huli pagsisisi, Kesa na 'di ba? oo, mas maganda So, na ano yung ibig sabihan. ko sabihin doon, no? Um, oo, yung sabihan, may isa ako sinasabi din na mag-house cleaning. Ang Oo. term ko lang po ay house cleaning, meaning, syempre tingnan kung may mga bagay na maging paraphernalia pa niya Baka para magamit. saktan ang sarili. Oo, baka Oo. magamit sa sarili. Wari, blade, Oo. gunting, kutsilyo, Clorox, mga Alam nyo, ano-ano. oo, oo, liquid sauce, mga ganyan. Hmm. Okay, Pilo, wag natin, and eto kasi mga obvious eh. Oo. Alam nyo ba, ultimo belt, ultimo, yung mga ganon. So in Hmm. other words, wag po natin i-underestimate mga gamot. Oo. Nako, wag po natin, and when a person have thoughts, Hmm. okay, nako, alam nyo po, pinaplano nila yan. Okay, so balik tayo sa first aid. Hmm. Isa po sa tinuturo sa first aid ay marunong Psychological ka, first aid. aside from tingnan yung safety and protection, ano pwede mo gawin? You really sit down with them and listen. Listen. Pakinggan. Makikinig ka talaga. Mm-mm. Hindi nyo po sasabihin, pag makikinig, nako, no, yung wala lang yan.
Hindi mo dapat isipin yan. Hindi po. Kasi lalo na ito, hindi natin alam kung ano talaga mga iniisip na niya, pero may suicidal thoughts. Ito, no? You listen, no? Minsan nga ito sa atin, di ba, Pilo? Talagang pag may ganyan, tinatanong natin. Ako tinatanong ko talaga, ano na sa isip mong gawin? Hindi naman po, kasi alam nyo, ito nga pag meron niyang plano, nako, medyo alarming yun. Kasi ibig sabihin, naghihintay na lang siya ng pagkakataon at gagawin niya talaga. So you listen, and then, minsan no, in listening po, gaya kanina, sundan ko lang yung sinabi kanina. Wala po kayong hawak na gadget. Talagang naka-focus kayo sa kanya. And that if it will take 30 minutes to an hour, no? You are really there for those period of time, no? Well, but ko sinabi up to 1 hour. Of course, kung no, more than that, ay kung hindi niya naman kaya, also be honest with them, no? Hindi yung pilit lang. Kailangan, of course, meron din sasama sa kanya. Sa ganito po kasi hindi siya pwedeng iwanan. At saka syempre hindi dito sinabi kung ano mga dahilan, kung bakit meron ng mga suicidal thoughts. Definitely, kung meron po ang isang tao may suicidal thoughts, meron na tong mabigat na dalahin. Kasi the person becomes, any person that ang naiisip nilang solusyon ay to end everything, meaning they become hopeless. Diba? They become hopeless. Exactly. Kasi, and yun yung ating somehow ipapakita pa na there's still hope. Pero let me tell you, kaya nga sabi ko, ibigay na kagad ito i-refer na kagad sa professional. Definitely. Hindi natin alam kung gaano kalalim, but to a person who is hopeless, ang hirap pong makinig ng mga yan. Yeah. Kasi lahat na lang na mapapakinggan nila negative. They will reject anything positive or anything hopeful. Another thing, kaya nga sabi ko, go to a professional. It can, ito po pala, no? Siguro tanong, anong professional? Pag suicidal na po, papuntahin nyo ng psychiatrist. Kasi baka it is something to do with the brain thing, function. no? Pwedeng biologic na. The brain. Kung Yes, nila, at kailangan organic na yung source. Okay. Pwedeng gano'n. Although more often, hindi naman gano'n. Pero mas maganda na umpisa. At saka, kahit na meron pong we always say this, no? Kahit na meron na pong psychiatrist, a medical doctor po ang psychiatrist, maganda po meron ding psychotherapy o merong in-depth counseling. It's because the medication, kami po ay naniniwala na ang science ay sa Panginoon din, so more so with medicine, no? Pag medication, it will help in addressing, gaya nun, yung pagiging active ng thoughts, pwede ano yun because of the meds, mapapatahimik niya yung thoughts, mapapakalma niya. Pero, yun po, magagawa. Pero, sa counseling, mapapag-usapan yung mga pangyayari, how come umabot doon na naiisip na niya na nawala na siya pag-asa or naiisip niya nang tapusin yung buhay niya. So, again, and syempre po tuloy ang buhay, may problema tayo, sa counseling po, napapag-usapan yun para kung meron mang mga susunod pang, diba? Suliranin, hindi yun yung go-to niya. Well, nasaktan niya sarili. Siguro to summarize that, pagka meron kayong ganitong enkwentro, magsusuicide, tandaan nyo, ang binibigay ng psychological first aid is look, tingnan nyo, obserbahan nyo yung safety, yung sinabi nga natin una. Listen, mapakinggan nyo yung damdamin ng tao, and then i-connecta nyo doon sa mga professionals, sa professional help. Yan ang pinakamagandang magagawa.
Pero pag-usapan pa rin natin further mamaya pagbabalik natin. Break lang tayo sandali at magbabalik ang Heartline in just a few minutes. Just stay tuned and we'll be right back. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Siyang nagpasimula hanggang matapos, siya rin ang magpapala. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines, 76 na taong nagbabahagi ng mensahe ni Kristo para sa mundo. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Maraming salamat mga kaagapay at tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa Heartline Friday Night Edition. Ito pa rin ang inyong host, si Kuya Pilo Laharca, Coach Pilo. Kasama ko pa rin si Ate Una Lagrimas Castillo. Nako, Ate Una, magandang gabi uli. At it's so exciting na talagang pagka napag-usapan na rin naman yung pagkokonekta sa mga psychologists or psychiatrists. At siyempre, may mga guidance counselors na tumutulong sa inyo. Kaya, yan. Gusto ko lang i-plug in ang Philippine Association for Christian Counselors ay mayroong libreng online na counseling. May 2 libreng online counseling na available sa inyo para doon sa naghahanap ng talagang walang budget para sa counseling na available for you. Pero online po ito. Punta lang kayo sa philac.org. Yun ang website. Philac, PHILACC.org. At doon po ay makakakuha kayo ng appointment list pwedeng atinan at doon kumuha kayo ng mga counselor na pwede nyong ma-appointan para doon. Bibigyan kayo ng email para makapag-send sa inyo ng mga taong pwedeng mag-counsel sa inyo. Please, huwag nyong i-cancel para hindi sayang yung libre. At kailangan nyong magpunta sa isang counselor lang para mas masulit ninyo ang mga serbisyo na ito. Once again, ito ibigay ng Philippine Association for Christian Counselors. At puntahan nyo lang uli sa philac.org. Okay, ayan. Well, Ate Una, meron tayong isa pang listener na nag-send ng question. Pero just before that, i-summarize lang natin. Ano yung 3 na steps na pwede nating gawin pagka kunwari merong parang suicidal, merong mental health issue, ang isa niyong na-meet, anong pinakamagandang gawin na psychological first aid sa kanila? Anong unang lunas? So, i-summarize lang Siyempre yung 3 no, na nabanggit mo kanina. Siyempre yung una, tingnan nyo muna yung safety and protection. No? So, especially to suicidal, kailangan meron po, hindi po pwede yan na maiwan mag-isa. So, at saka since kaibigan kasi yung kanina hindi naman kaanak so kung sino man yung kasama niya, nga baka mamaya hindi naman kasama niya kamag-anak, but for whatever, kung sino yung kasama niya kailangan inform. Syempre pangalawa, importante makinig tayo din, no? At wag natin i-underestimate. I mean, yung para bang, wag ka mag-isip ng ganyan. Kasi hindi po natin alam ano nangyayari. Oo, maliitin. What's undergoing in their mind, no? I mean, like, hindi natin talaga masasabi, no, what they're going through. So, and then pangatlo, importante po ito pagka ganyan, i-refer na po sa professional. Pero ito take note, syempre pag ni-refer niyo po sa isang professional, hindi ibig sabihin para bang parang ibabato, bahala ka na dyan. No, your journey is still with the person. Ibig sabihin nun, samahan mo, whether siguro ikaw yung magpakilala do sa hanapin mo, or samahan mo lang siya initially. Ako Coach Pilo, whether noon face-to-face or even online, I allow na halimbawa nag-refer tas nandun, pwede siya mag-join. Parang, pinapakilala ko sa'yo, si Miss Una, ganyan, or meron kami munang ganon. And then, I also allow the person to decide, do you want your friend to be here
Mm-mm. or okay lang na tayo lang dalawa. So ngayon, no, more often than not, no, after 5 minutes, 10 minutes, sasabihin ganun, ay okay na ako, kami na lang dalawa. Oo. Diba? O, di exit na yung isa, di ba? Ganon. Mm. And then, syempre, well, pagka ganun po everything is confidential. Hindi ibig sabihin yung sa nag-refer, malalaman ninyo ang ang pinag-usapan namin. Hindi po. Mm-mm. Pero, you can encourage the person, your Yeah. friend na i-continue. Ayan, kamusta ka na? Yan. Mga ganun. Mm. So, Mas yan po. maganda. That's Masarap journey talaga with the yung person. masarap yung may kasama talaga din, ano. Ayan, malaking Yes. pagkalinga ang masamahan ng isang tao sa kanyang pinagdadaanan. Oo. At saka para hindi nila ma-feel na they are rejected. Oo, Baka mamaya oo. yun ng Hindi sila kumba. stigmatized, hindi sila tinuturing na, uy, Oo. may sayad ka Oo. kapag nagpakita. Hindi naman ganoon, no? Hindi naman ganoon. Oo. Anyway, marami po yan. So, puntahan niyo po kaagad sa counseling kaagad, ano? O ayan sa psychiatrist para ma-evaluate na Hmm. maigi. Now, meron pa Mm-mm. tayong question ng ating mga listeners. Sabi niya, ito grief naman, sabi niya. Just for this year po, namatayan po ako ng 2 kamag-anak at isang close friend. Ilang buwan lang po ang mapagitan ng pagkawala nila. Since then, hindi na po ako makafunction ng maayos dahil sa sobrang pain. How do I cope with the grieving po? Okay, so Alam mukhang mo, lahat ay nasa loob mm-mm. ng isang taon na ito. Mabigat-bigat to. I can see where this person is coming from Yeah. because I also experienced the same way. Mm-mm. And both, I think I shared it here sa Yeah. Heartline. Oo, Ang aking oo. pong magulang last 2022 ay magkasunod na umuwi na sa Panginoon o namatay, no? Mm-mm. July ang nanay, August ang tatay. Wow, Oh, magkasunod. at opo, at sabi ko nga if we're talking about grieving, of course instantly what comes to mind is may death. Yun Oo, naman death. talaga Oo. But loss, whatever it is, no, ang loss po ay we grieve about it. So pwedeng um just to to tell you that year Oo. din na-aksidente po ako ay June. Oo. I sleep. I had to undergo surgery sa aking right leg. Syempre, incapacitated ako physically at that time. Mm-mm. Pero Oo, emotionally sakit. din, parang Tapos imagine niyo po, June, July, ang nanay na hospital, gano'n. Tapos eventually nga, siya lumisad na, namatay na. And then, ang father ko is August. Oo. Pero, ito po ay, alam mo yun, nagdiriwang ka na malungkot ka rin. Kasi Oo. August din, before my father died, my daughter left naman for the Philippines. I mean, For for Australia. greener pasture for Oo. Australia. And, Oh, ouch, sakit. oo, di ba? So, daming losses. So, talagang, kung tatanungin nyo as a counselor ba, is kaya naming, siguro kasi we know about this, pero hindi po ibig sabihin nun ay hindi na ba kami nalungkot or naku Mm-mm. po, kung lungkot po, marami yung paraan pala ng ng paano napapakita ang lungkot, no? Oo, oo. Hindi ako si iyak kasi, yung Oo. papada bang pag iyak ganyan. Pero kung tatanungin niyo ako in my private moments, humagulgol na ba ako? Oo. Ay, opo. Oo Oo. naman, no? Kaya itong bigat, no, na, na sinasabi ng ating listener dito, alam mo, parang ang hirap intindihin. Pero I will use the word, it is a normal reaction. Okay? Um, Siyempre, pero yung pinapahalagahan mo sinabi niya, yun. oo, Mahalaga yung oo, nawala, kaya talagang iiyakan. Talagang, yes. oo. Oo, oo. However, meron kasi siya nabanggit na hindi ako maka-function ng Mm-mm. maayos. You know? Medyo yun ang concern ko. Although hindi niya sinabi ng detalye anong ibig sabihin ng hindi maka-function ng maayos. At gaano katagal to kasi just for this year. So, is it
going on for days, months, or even hindi nabanggit eh. But nevertheless, ibig sabihin noon ay tawag dito, kailangan niya tong iproseso. Oh, well, of course, papasok dito ang isang professional counselor kasi how come ganun yung kanyang reaction? Kasi ayaw niyang hindi siya makafunction ng makaakto, makagalaw, o hindi siya makagawa ng kailangan niyang gawin. Kasi maraming emotions, no? I mean, feelings mo, cognition, I mean, naisip mo, even physical, kasama po dyan, even how you behave. Meron po talagang makikita kayong pagbabago or mga manifestation na ganun, no? Or what we call manifestation ng normal grief, no? Pero ito po, ang pinaka-importante dito is mapapag-usapan. Yeah. Pag-uusapan yung dalawang kamag-anak. Oo. Kailangan makipag-interact ka sa tao, kailangan meron kang kausap patungkol dito. Hindi ka pwedeng yung sarili lang. Maganda yung sinabi mo na patungkol dito. Yung nangyari sa iyong dalawang kamag-anak, sa iyong matalik na kaibigan. Ikukwento to. Hindi yung, kasi minsan meron tayo na ito minsan lalo pag Christian, no? Huwag ka na malungkot, nasa Panginoon na naman. Diba? Masaya na siya doon. Actually po, naniniwala ako doon. Definitely. No? That they are, they are in heaven. Lalo na kung alam natin. Oo. Pero, naniniwala alam mo, man tayo doon, pero may lungkot pa rin eh. Alam mo kung ano yung nakakalungkot? Hindi lang ako kasi ako na-experience ko to and I've heard this from other people as well. Kaya kumbaga, bakit ayaw nilang pag-usapan ng death? It's because alam mo na hindi mo na makikita yung loved one mo. Alam mong hindi mo na makakasama. No? And iba kasi yung lumisan ng ibang bansa. The technology ngayon, parang kami ginagawa namin ng anak ko, no? Araw-araw. Kaya nga sabi namin, nung unang punta niya, naalis niya, no? Yung unang year, sabi namin mag-asawa, uy, alam na namin kung ano yung may OFW. Diba? Parang gano'n, ano? Ganito pala ginagawa na mayroong kaanak na nasa ibang bansa. Araw-araw, thank you for the technology. Let's imagine, dati wala talaga. But ito yung realidad na gusto mo man tawagan, di mo naman na magagawa eh. Wala eh. Alam mong, although alam natin na, di ba, we often say, lalo na, until we meet again. But we know, the fact is, syempre, reality, kataman ako, Lord, wag mo na. Gusto ko pa-enjoy mga apo ko, di ba? Parang ganun. It will take time. No? Pero but ngayon, the di ba? reality is that, pero ngayon, di ba? You miss the people. You miss this, yes. yung... You would miss the people. Pero pagka, ayan, tulad niyan, na andiyan ka na sa Australia, kasama mo na siya uli. Ano bang mas gumanda ang inyong pagsasama, mas parang may hindi lang nawala yung pain, yung grief, na-restore at na-renew ang inyong pagiging related to one another. So, I think may hope, di ba? May hope dahil kasi sige malungkot, sige mabigat, pero pagkadating natin doon, pagdating nakita-kita tayo muli kasama ang Panginoon, mababawi lahat ng hirap, sakit, pati yung mga grief. Yes. I guess so. No, I think, Pero how to cope? Diba yun yung tanong niya? Paano siya mag-cope? Syempre yung nabanggit na natin yung mag-seek ng help. When I say seek help is that kasi pag-uusapan yun eh.
Oo. Oo, wag mag-isolate. Ayun, isa pa yun, no? Alam niyo po, yung mga nagpo-post-traumatic stress, yung Mm-mm. mga PTSD na term natin, no? This will be months after even years, no? Magmamanifest talaga yung effect nito. It's because, alam niyo, common. They don't like to talk about it. Mm-mm. Oo. Alam niyo yan? If not, hindi naman palagi they isolate themselves, pero to some yun talaga ginagawa. Pero common talaga yung they don't like to talk about it. Mm-mm. Kaya alam niyo po sa Pilipinas, napaka-healthy. I would say that, wait, Pilo, no? Napaka-healthy ng the way we confront Oo. grief. Alam niyo po ba yung lamay? Ang Mm-mm. laking tulong nun. Tapos yung namatayan is nagkukwento, 'di ba? Oo. To the point nga na pwede Oo. ba i-record ko na lang to kasi lahat tala na dumating, uulitin ko yung Maga- storya from simula hanggang Oo. paano siya namatay, etc. Mm-mm. But alam niyo po ba, nakakatulong yun ng Yung malaki. pagkukwento. And those who, pagkukwento, those, kasi may mga iba din, no, na na-observe ko rin, at well, yun nga, they don't like to talk. Ayaw na nila. Ayaw na nilang pag-usapan. Mm-mm. Yun, no? Ito po yung ang hirap na, yung go with their grief, no? Oo. Oo. Oo, malaking bagay yun. At saka yung nga, di ba, yung 3 araw na yung pinakamaikli, 3 araw. Mm-mm. Ang laking bagay po yun na hanggang ano to, whether cremation yan or living, di ba sasamahan ka Oo. Isa ng, isa 'yan sa kaya nga, mga isa 'yan sa mga human social functions, yung magkaroon ng paglalamay, yung oo. makidalamhati sa iyong kapwa, which is also something good sa ating mga Pilipino dahil Mm, nabibigyan tayo ng chance na lalo pang pahalagahan at bigyan ng ah, tunay na kahulugan yung buhay, yung mahalagang buhay ng isang tao. mm, So we need mm. that dahil And, greater than death mm. is yung value ng tao. Greater than death. Yes. Speaking of value ng tao, pag kami namatayan kasi, iniisip natin yung huling yugto na ng buhay niya. Mm, Yung, mm, yung mm, mm. time na namatay yung tao. Oo. I will always say this na, lalo na kung magpa-first, kasi kung magwa 1 year na, so baka malapit na mag-first death anniversary itong mga nabanggit niya mga kamag-anak at kaibigan, di ba? I would often recommend na you celebrate the person's life. Yeah, oo. So in celebrating, kung nung lamay, tingnan niyo po ang difference, ha. 'Di ba nung lamay, common na question, ano nangyari? O di syempre you will go through the pain of telling talaga Oo. ano yung kinamatay, ano nangyari sa kanya, mga ganyan, ano? Although, parang pag eulogy na lang nangyayari ata yung Mm, mga, kasi itong taon to, ganyan, no? oo. You commend the person, no? Pero, what about also remembering ito, that's why I said, celebrate life, Celebrate life. celebrate the person's life, You is remember. remembering, di ba, the good times with this person, Yes, oo. yung what you like about this person, o yung mga, ayan na, mga anecdotes nyo na, uy, naku, naalala ko, nung kasama ko to, ganito, ganyan, no? Diba? And then, magtatawanan na kayo, or gano'n. I mean, Oo. like, it will also help, no? And alam nyo, nakakatulong yung may moments, 'di ba, minsan lalo na to Oo. kasi nabanggit niya closest friend, hindi niya Oo, close sinabi kung friend. ano yung Oo. kaugnayan niya dun sa kamag-anak, pero close friend, alam mo yun minsan, 'di ba, yung mga nababanggit mo, ay nako, kung nandito ka lang, mga ganyan, o Oo, yan, kakausapin yan. mo, oo, Mm. alam nyo, okay lang po yun. Mm. Okay lang po May yun. may kilala nga Naalala ko ako tuloy. eh. May kilala Mm. nga ako, kinakausap pa niya yung namatay doon sa text. Sabi ko, hindi, totoo. Nagte-text siya doon sa Oo. kanya kasi namatayan siya ng Oo, boyfriend. kasi, Oo, oo, yung boyfriend niya oo. namatay. So, sometimes tinakausap pa rin niya through text. Tapos, sinabi Oo. ko, Oo. ano, sumagot ba?
Oo. Tapos magtatawanan na lang kayo, no? Ito na lang case in point, no? Ito personally nangyari kasi my sister died 2019. Yung bunso kong kapatid, who was only 40 years old, 'di ba? Sa isang magulang, ang sakit nun, sabi nila, yung ikaw ang maglilibing sa anak mo, 'di ba? And I saw that with my parents. Anyway, so last night, naalala ko lang, bakit nga ba kami napunta ng anak ko doon? Alala ko na meron siyang suot, basta may suot siya. Sabi ko, "Uy anak, ang ganda ng damit mo sabi ko ganon. Tapos sabi ko, "O saan ba yan?" Siyempre parang nabanggit ko yon. Tapos sabi niya, "Ay, Tita Amor. Amor is my sister's name." Sabi ko, talaga? So, ibig sabihin na Tita Amor, galing yun sa tita niya. And then, we started naku, kung nandito si Tita Amor, ganito, ganyan, ganyan, no? Yung gano'n na kami. And then sabi ko, "Ay, naku anak, naiiyak naman ako." Sabi ko ganyan. Siyempre kasi, pero kung makikita nyo this is already 2024. 5 years na. So, alam niyo po, it's okay. Because of course, you miss the person. Diba? You Sabihin, miss the hindi person. nawala yung halaga ng tao Hindi sa'yo. siya talaga mawawala. At dapat lang. Anyway, Oo, magkikita kayo ulit. Pero ang concern natin, which is yun nga po, hindi namin specifically talaga mabigyan ng anong gagawin, advice on ang recommendation namin is to talk to a professional counselor kasi nga yung hindi na maka-function. Ano kaya yung ibig sabihin ng hindi maka-function? Which is, para sa akin, ayun, alarming po yun. Kasi, ibig sabihin, hindi na normally, kasi baka perspective niya hindi normal. Pero kung titingnan mo, normal pa rin pala yung reaction. So, kailangan anyway, niya pa rin makipag-interact sa labas. Huwag kayong magkulong, huwag kayong magsarili. Pumunta kayo, lumabas kayo, makipag-interact. And then, makikita mo, pwede naman mag-act normally kahit na ang isang tao ay nawala sa buhay natin. Ibig sabihin nun, pinapahalagahan din natin yung pagiging mortal ng isang tao. Dahil ang isang tao ay tanggapin natin, lahat tayo mamamatay. Lahat ng tao mamamatay. Parte yun ng pagiging tao nila. At ang ibig sabihin nun, sa akin, at ito yung sinasabi ko sa mga counselees ko, ang kamatayan ng isang tao ay nagbibigay ng mas malaking halaga dun sa buhay ng isang tao. Kasi tingnan mo, kung hindi tayo namamatay, ba kung ano-ano lang ginagawa natin. Pero kapag alam mong pamamatay ka, binibigay mo yung best. Meron kang best na ibibigay, meron kang best life na gusto mong ibigay mensahe sa mga tao. Meron kang mga bagay na pinahalagahan din tulad kayo, yung mga mahal niya sa buhay. At ayan, naiiyak na naman ako, yung tatay ko. Naalala ko tatay ko eh. Oo nga. Anyway, alam mo kasi naalala ko normal yun. Yeah, oo. Diba? Na yung bisa maiyak ka. Okay lang po yun. Kasi mahalaga din yung tao. Naging mahalaga siya, lalo na nung nalaman nating may kamatayan, lalong naging mahalaga siya. Katulad din ng pagbibigay ng Diyos sa kanyang bugtong na anak na si Kristo. Lalo nung nagkaroon ng kamatayan, mahalaga talaga ang kanyang anak na si Panginoong Jesus na naging paraan ng ating kaligtasan. Kaya malaking bagay na maintindihan natin, ang kamatayan ay nagiging paraan para pahalagahan at para masagip din ang ating buhay. Siguro. That's why I said, celebrate life. Celebrate life, yeah. Madaming paraan na sinagip ng tatay ko, buhay ko, kahit nung wala na siya. Dahil yung lahat ng mga inspirasyon na ginawa niya, natutunan ko, natutulungan pa rin ako kahit wala na siya. Ganun pa rin. So, you got to remember his good things. Wow, Ate Una. Meron pa tayong tanong. Okay, sabi niya, ito, career. Sabi niya, newly hired po ako. Just 4 months and currently nagtitraining po. Pero nadi-discourage po ako dahil palagi akong kinukumpara ng boss ko sa katrabaho ko na 6 years na sa company. How do you handle this situation? Uy, may naiisip ako tungkol dito. Pero ikaw muna, Ate Una. Alam mo, sabi ko nga kung magkukumpara ka,
Okay? Doon Mm-mm. muna tayo kasi pagkukumpara yung ano niya, concern niya, di ba? Oo. Sabi ko nga, kung magkukumpara ka, dapat on the same playing field. Ano Yan, ibig ko oo. sabihin Dapat doon? pantay-pantay. Adi, oo. Ay, kumpara ka rin sa 4 months. Or ikumpara ka, kasi 4 months pa lang siya, Bago, di ba? oo. Although, looking at it on the positive note, Oo. okay? Maaring kasi the way kasi ang dating sa kanya parang o nga naman gusto mo ba Mm. na kinukumpara ka, 'di ba? Parang para bang ine-echapuera naman Oo. yung mga effort mo na naibigay, napakita, 'di ba? Oo, Nakakaano oo. 'yon, nakaka-dishearten talaga 'yon. Oo, kakapuslit. Pero oo, pero looking at the other positive side, mali nga lang marahil ang paraan ni boss is Oo. also I'm wondering kung yun din yung paraan para o ganito yung gawin mo, 'di Mm. ba? Yung parang ipinapakita na kumbaga ito yung I don't like to say benchmark, pero Oo. parang gano'n kasi 6 years na nasa company and probably kung 6 years lalo na sa panahon ngayon kung tumagal ka ng 6 years sa company, ibig sabihin talagang maayos ka magtrabaho at ikaw din, yung empleyado din, mahal niya yung trabaho niya, no? Mm. And gusto niya what the company is doing. So probably because of that, kaya nakukumpara. Ano kaya ngayon, maganda siguro na okay, kinukumpara ako ng boss ko dito. Ano Mm. kaya yung matututunan ko kay 6 years na empleyado Mm. na Yeah, I yeah. can Oo. also yung alam mo yung magawa ko rin sa sarili ko. 'Di ba? Kasi malamang may mga ano na to, characteristics or Mm. yung atake niya sa trabaho na talagang the company or the boss is alam mo yun, parang Oo. acknowledging din, no? Mm. So in a way, ah sabi ko nga isang paraan dito yung boss lang hindi magandang Oo. hindi lang maganda yung paraan ng paggawa ng pag ano yung tawag dito encourage yung Mm. freshie no May, na minsan nga, empleyado but oo. ikaw Minsan oo talaga may mga boss na gano'n, sinishake para ma-push. Pinupush ka talaga dahil yun yung trabaho nila, mag-push, mag-go beyond yes your oo capacity. Ayan, gano'n. Pero may iba akong oo take dito. oo pero may isang ah, oo pero meron din akong isang na ano din kasi minsan kapag ka ganun kinukumpara, sabi ko nga, Mm. hindi naman talaga siya maganda. Oo. But I'm just wondering also, hindi niya naman nabanggit, baka lang naman, no? Oo. Kasi more often, minsan ganun nangyayari eh. It's like growing up, Oo. na-experience mo to. So, like for example, may mga misa kasi yung mga magulang, 'di ba? Oh, ba't Mm. hindi mo gayahin si kapitbahay na ganito? O si pinsan mo na ganyan? O si Oo. kapatid mo ganyan? Parang ganyan. Tapos, syempre, ikaw naman, naman frustrating yun. Ba't hindi mo makita yung worth ko, 'di ba? So, because, to other parents, yun yung paraan nila para magpursige ka, gaya nga na nabanggit mo. However, kung hindi yun na proseso, no? Yun yung ano mo yun yung paraan growing Mm. up. So ngayon na adult ka na and you are at work, may marinig ka lang na ganyan. Mm. Ay nako, talaga parang belyan Well, na ayoko ng ganito. Bakit oo, ang oo. kinukumpara? Ba't Oo, hindi mo makita oo. yung worth ko? That's why, sabi ko, what about seeing it on the other perspective then? What will Mm. I learn from the 6 years employee, no, na Mm. worker? Sa isang banda, posible naman na ginagawa ng manager ay magpa-mentor ka o eto yung mentor mo, yung 6 months, yung 6 years na tao, pwede siyang maging mentor mo. At yung paggaya noon, Mm-mm. sabihin, gagayahin mo siya, yun din naman talaga ang magandang batayan dahil matagal na siya doon. Eh, sino pa Mm. ang dapat mong gayahin? Ano? Ngayon, So another positive another no positive approach way. to it. Ako naman, may Mm-mm. negative way ako sa iisip. Ano? Pakiramdam ko, tong taong ito, siguro maganda to, babae na maganda at hinaharas. Kasi kung sa patingin mo, ito'y Ah, ginagawa sa iyo sa isang paraan para merong makuha sa yung bagay o kaya mamaliitin ka para
magkaroon ng resulta, ang resulta may makuha sa'yo, whatever that is. Pero kung sa tingin mo ay hindi tama at tingin mo parang hindi ka na komportable sa ganun, pwede mong i-report ito. Pwede itong makonsidera as Mm-mm. harassment. Ito ay Mm-mm. posible lang, posibilidad lang to sinasabi ko. Pero mas Mm-mm. alam mo pa rin kung ano ang tunay na nangyayari dahil ikaw yung naroroon. Ikaw yung nakakarap dyan Yes. sa kumpanya mo. Kaya Mm-mm. alamin mo, yung sinasabi ni Ate Una ay posibleng iyon or posible ding iba Mm-mm. ang mga nagiging pananaw. Well, nako, ang dami-dami pang question. Ito, one last question. Ito, sabihin natin to. Sabi niya, I am 31 years old, single and working. I came from a broken family. May iba ng pamilya ang father ko kaya sinanay lang ang kasama ko sa buhay. Matagal na po kaming hindi nag-uusap ng father ko dahil nakita ko po na palagi niyang sinasaktan physically si nanay. At nung nag-aaral ako, hindi po siya nagsuporta sa pag-aaral ko. Ngayon, nasa edad na ako, takot pa ako to get married. May nanliligaw po pero I cut him off dahil takot po talaga ako. May mali po ba sa akin? Paano ko po ito i-deal? Ayan. Mga kaibigan natin na takot magpakasal dahil sa karanasan sa bahay. Ayun. Ano kaya maganda? Oo, oo, oo. Una sasabihin ko sa ating listener, hindi ka nag-iisa. Mm-mm. Ayoko sabihin marami, pero meron nakaka-experience talaga na ganyan, no? Oo. Na dahil sa kung ano naranasan, nakita nila sa kanilang what we call family of origin o Mm-mm. yung nakagis ng pamilya, yun ba yung Tagalog ng family of Yung, origin? oo. Nakagisa. Anyway, Oo. oo, ng pamilya, di ba? Yun na witness kasi niya yung Oo. naranasan ng nanay niya, anong ginawa ng tatay niya. And of course, no, lalo na kung wala kang nakausap growing up Mm. doon, sabi ko Nako. nga, Nako, mga tatay, oo, ayan pakinggan nyo to. oo, Yung ginagawa oo, ninyo, ang laki ng epekto sa mga anak ninyo. Ayan. Ayan. mm-mm, mm-mm. Reminder lang po. And syempre, oo, that's a good reminder, no? And syempre, bakit siguro probably ang tanong, bakit kung kailan mag-aasawa tsaka bakit kailan tumanda na? Mm-mm. Dapat naiintindihan na niya. Parang ganyan, no? Dito lumalabas na parang yun nga po. Kasi ngayon, nauunawaan mo na Mm-mm. kung ano Kasi, nangyari. Syempre, growing up, pag bata, oo. parang hindi Kasi, naman go with the flow. Pero, oo. alam mo yon syempre, magulang mo yan. Issue ng magulang mo yan. Kung anong desisyon nila, talagang susundin mo na lang, di ba? Pero Mm-mm. syempre, nag-aalala siya. Kasi, maaring wala siyang paraan ng malaman kung sino matino na magiging asawa. Ang nakita niya ay hindi matino. Ngayon, naghahanap siya ng paraan. Gusto niya magkaroon ng matino pero wala siyang skill or kaalaman kung paano makasigurong matino mapapangasawa niya. Kaya natatakot siya siguro. O maaaring naiisip Mm-mm. niya, lahat ng lalaki, ganun. Diba? Posibleng Mm-mm. ganun. Ano kaya magandang gawin? Oo, oo, kasi yun na, no? Siyempre, babalik tayo ulit dun, Pilos. Maganda po na may makausap kayong counselor at Oo. explore to. 'Di ba, yung ganito Oo. na ang dating din, pag mag-aasawa, syempre, nandito ka na sa season na mag-aasawa ka, Mm-mm. naiisip mo na, nako, baka, alam mo yon nasa unconsciously, no? Pero ngayon conscious ka na. Pero, Bakit baka mm, mangyari din to sa akin kasi nakita, nagiging, no, sweeping mm, statement. Oo. Mm-mm. pero Kaya kailangan siguro, ako ang may papayo ko siguro doon, ano siya, kasi mahirap naman talagang malaman kung ang isang tao ay magiging matino o hindi. Dahil matagal di kayo magsasama, hindi mo alam kung kailan o hindi. mm, Pero andun yung dapat kakayahan mo na maging isang tao na may papairal ng asawa mo yung pinakamabuti niyang pagkatao. So the best oo. self, a person's best Yes. self will be inspired to come out because
you are the wife or you are the husband o ganun. Oo. So, it will Alam be, mo, meron akong i-share na quote, no? Ito ay galing sa The Minds Journal, no? Ang sabi dito, no? A great partner brings out the best in you. Yeah. Pero yung the best in you, naka-cross out. Oh. Bakit? The Bakit? reality is, a great partner will still bring out your triggers, wounds from the past, fears, insecurities, and limiting beliefs. Totoo po yun. But a secure, healthy partnership will provide you with a safe space to work through those things and become the best version of yourself. Yan. Oh. Diba? Kaya, yun po, no, yung, kaya ko sinishare to, is, yung mag-aasawa ka, yung partner mo, is safe space mo siya. Yeah. Na para mag-mature ka, mag-grow ka, mag-develop ka ng character. Iti-trigger ka niya talaga. Para, ito po hindi lang, dahil babae ito, no? Hindi lang naman yung groom to be, ikaw din, bride to be. So, ganun din na magiging effect mo sa partner mo. So, talagang, ang maganda doon is safe space. You're developing a safe space. Ano po ibig sabihin nun? Tanggap ka for who you are. Diba? Tanggap ka na kung may past, ayan. So, pero ito, hindi ka rin kinukonsente. Hindi ka rin naman yung parang yes, of course. The best self nga alam ko naman i-tolerate yung pangit sa'yo, di ba? To become the best version of yourself, di ba? Paano ka naman magiging best version? Pero dito, ito, no, kalimitan, no, whether couple issue to or ito family issue, syempre forgiveness at dyan, napatawad mo na ba ang tatay mo? Kasi ang point dito is ganito Actually, pag sabi mo, tagal na kasi yun minsan, no, again, in forgiveness, it's not just decisional, it is also emotional forgiveness, and there is a restoration. No, yung reconciliation, no? That is what complete forgiveness is. So, kasi, ito pa, no, minsan, matagal na yun. Okay na yun. Huwag na natin pag-usapan. May ito, no? Oo, pero meron akong no? Meron ako sinasabi dyan pagka ganyan. Okay. Adi, mas maganda. Pwede na pala natin pag-usapan kasi sabi mo nga, tapos na, nakaraan na. Di, history na. Adi, wala. Supposedly, wala na. Hindi na ganun ang epekto sa'yo kasi wala na Diba? Kaya lang, ang point, kung ayaw mong pag-usapan or you are still reacting to it not in a good way, ibig sabihin, baka naman na-stuck ka dun sa past. Hindi pa naka-recover. Ayan. Naku. Hindi pa nakapag-move on. Kailangan, marami palang aspeto ang paghahanap ng asawa, no? Hindi lang yung stable ka, hindi lang yung mahal mo, mga ganun. Maraming bagay tungkol sa ating sarili na dapat mabago din. Pero ang dami-dami pa natin pag-uusapan. Kailangan natin ng part 2 nito, Ate Una. Pero siguro sa pagkakataong ito, we will have to give we need more time, but we have to give some prayer for tonight dahil hanggang dito lang muna tayo. And later, I'll be doing that. And we will ask you to pray for the people who became our listeners. Ate Una, so that's what we'll be doing right now. Panginoon, kilala niyo po ang mga listeners namin. Salamat po sa kanila dahil kahit sa maikling paraan, no, ng pagbigay ng mensahe sa amin kung paano namin sila matutulungan, ay naniniwala po kami na kung ano man na naitanim namin na punla, no, sa kanila, Panginoon, kung ino man ay syempre, no, galing sa inyong salita or sa mga prinsipyo ng katotohanan, Panginoon, na nanggagaling din sa inyo, panalangin namin na ito po ay magbunga. Yes, Lord, you said that you are the one who makes it grow. And I pray, Lord God,
na ang hirap nito, no, nung para bang paano ba magdiriwang, paano magkakaroon ng kagalakan sa kalagitnaan ng pagsubok or nung kung ano mang matinding damdamin meron dahil sa pagsubok na to, na kalimitan ng amin po na pag-usapan namin ngayon ay may kaugnayan sa relasyon. Whether buhay yung karelasyon o namatay na yung karelasyon. No? Pero in other words, ang laki pong bahagi talaga na ang aming relasyon sa aming kapwa, sa bawat isa ay mayroon po talagang epekto sa amin at sa mga listeners namin nagdulog ng kanilang suliranin ngayon. Pero yun nga po, Lord, gaya na sinabi namin, nakakawalang pag-asa talaga. Pero sa inyo po ay may pag-asa. So, panalangin ko po sa lahat ng ating listeners ngayon, kung sila po ay nandun na sa punto na parang they're giving up. It feels like there's no hope. And it's my prayer. And I'm challenging you right now. You know, if you're going to ask me, who is my hope? Or ano ba yung hope na yan? Why don't you try Jesus? Talk to Him right now. Kausapin niyo po siya at idulog mo yung katulad nung, kasi siyempre pagka magsisend kayo sa amin ng suliranin, napakaikli lang eh. Hindi naman pwedeng pages upon pages kasi talagang hindi rin namin magagawang basahin. Pero alam niyo po ba, pwede niyong gawin niya sa Panginoon. And I pray, Lord God, whoever is listening right now, and he or she will do that, definitely, Lord God, that person will experience your presence. That person, Lord God, will Lord, maitatanim talaga sa puso niya na may pag-asa. Sa kanyang isipan na may pag-asa. And because of that, this hope, Lord, ito yung magbibigay sa kanya na alam ko po ano yung dalahin ko ngayon ay may pag-asa. And I want to live. Yes. I want to go on. And I want to live this life ng may kagalakan. Yes. No, na may pag-asa. And thank you, Lord Jesus, that you died for each and every one of us and that you rose again from the dead, meaning you overcame everything. Yeah. And ibig sabihin, ikaw talagang aming pag-asa. Kahit na kamatayan pa. O kahit na parang ang tingin namin ay wala ng pag-asa. Pero ipinakita mo, Panginoong Jesus, na may pag-asa. At maraming salamat po. At yun po ang aking panalangin sa lahat, na we will hold on to that hope. We will hold on, look unto you, Lord Jesus, and no one else, because you are our hope. Thank you, Lord God, and we give you all the honor and glory. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Wow, thank you very much, Ate Una, at salamat sa iyong pagiging available. Nako, kahit na nasa Australia ka, andun pa rin, pusong Pinoy pa rin. Thank you. Oh yes, at syempre next time uli. Thank you, yes, Heartline. Part 2 tayo, kulang ng oras eh. Pero here's what, para lang doon sa mga taong gustong magkaroon ng chance na makausap kayo, makapag-counseling sa inyo, pa-air, paano ba kayo makontak? Paano makikipag-appointment sa inyo, please? Ayan. So, syempre, Viber, pwedeng Viber naman yung magte-text po. Pasensya na po, no? Kasi mahal na roaming fee, syempre, no? Viber, WhatsApp, Messenger po. Messenger is Una Lagrimas Castillo. Huwag niyo po kagad akong i-ask ng friend request kasi sa FB, dahil hindi po ako palaging naka-FB at nag-accept lahat ng request, no? Ng friend request. So, pwede naman po kayong tumuloy, no, dumiretso sa Messenger, and you can, ito po yung aking pangalan, wala po akong katulad.
na-check ko na. So, Okay. una Lagrimas Castillo. At makikita niyo po itong magandang, syempre, Lord, thank you sa beautiful face. Sabi nga nila. And my number is 0917-5717-056. So Ayun. again, 0917-5717-056. Ayan. Viber and WhatsApp po muna. As of now, if ever you will contact me, text nyo ko. Sumasagot po ako usually sa Viber. Nahanap ko. Baka pwede may Viber to. Diba? Ayan. Yun. Mm, Yes. So, Viber, Thank mga you. kaibigan, kung gusto niyo siyang makausap sa 0917-5717-056. Ayan. Wow. Thank you, Ate Una, ha? At salamat sa iyong pagiging available. At talagang kami ay napagpala ng inyong presence, ng inyong wisdom. Thank you very much for all the listeners din na nagbigay ng kanilang mga questions. At bago tayo magtapos, I just would like to greet our friends na nasa ibang bansa. Sa Canada, sila Caroline Lamoste, sila Pagola family, mga Mabitakeños dyan sa Alberta, Canada. Dyan sa mga Australians dyan, Ate Una, syempre, ikaw yun. At yung mga kaibigan natin dyan sa Australia, alam niyo na kung sino kayo. Ayan, hello Diane, ang aking pamangkin na nandyan sa Australia, sa Sydney. Si Ethel. Thank you very much for constantly taking care of each other. Ayan, maganda yan. Siyempre, sa Japan, ang kasama natin sila Ate Ging at Kuya Freddy Katabay. Kasamang si Ian at si Earl, kanilang mga anak dyan sa Tokyo Baptist Church. Pati si Karen and Malin Damian, thank you very much for constantly listening. At sa mga kasama din natin dyan. Siyempre, si Ate Citadel Guron dyan sa Turkey. Di ba? Nakaabot tayo. Sa all si Kuya Reynald Kempis, yan. At sa US, si Kuya Monde, tsaka si Ate Shanine Bernal, kasama ang kanilang anak si Isabel, yan, sa New York. Yan, ang dami-dami niyo pa. Pero thank you very much at pagpapala sa inyo. Talagang sa inyo na nakikinig, mayroong pag-asa na pwedeng hanapin mula sa salita ng Panginoon. Kaya bigyan nyo ng pagkakataong ang Diyos ay kumilo sa buhay ninyo. Pakinggan nyo, mayroong paraan, mayroong gabay sa atin palagi. At pinapasalamatan ko rin ang ating mga kasama, mga katropa na tumutulong sa atin sa broadcast. Siyempre, walang iba kundi ang ating mga team dyan sa Bocaue Transmitter site. Kaagapay na sila Prodtech Nat Peralta, Reggie Villana, Jonathan Reyes, Benjo Morano, Engineer Chris Molina, at JV Tabwa. At ang ating in charge na PA si Ate Kayla Escalante. Kami nagpapasalamat sa inyo dahil kung wala kayo, wala itong broadcast nito. Well, magandang gabi, Ate Una. Thank you. Blessing sa iyo. At, yes, siyempre, Coach Philo, ikaw din. Stay healthy, safe, and blessed. Thank you very much. Always. And may we all be the best of ourselves when we go and seek the Lord. Sa lahat ng kaagapay natin, tuloy-tuloy po ang Heartline mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 9:30 ng gabi hanggang alas 11 po ng gabi. At tuloy-tuloy tayo magbibigay ng pagpapala sa inyo dahil dito sa Heartline, pinakikinggan ang inyong nararamdaman. Tayo po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas at salamat sa inyong pakikinig. Till next time, God bless po. Ate Bella, God bless. Yes, God bless everybody. Good night. I will be here for you. I will be here for you. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.